Hi guys, good morning. Ngayon ay March 4, 2028. So, update lang tayo kasi ngayong March 4, ang ano na ba, 28 kasi nag-start yung US-Israel-Iran war. Yung parang basta February 28, so 1, 2, 3, 4, so 4 days na. Update lang ako sa inyo kasi matagal na rin naman ako hindi nakakapag-vlog kung kamusta kami dito sa UAE. So as of now March 4, okay po kami dito sa UAE, lalong-lalo na dito sa tinitirahan ko kasi ang bahay ko ay sa May Al Ain. So medyo ang mga airstrike ay nasa bandang Dubai at Abu Dhabi kasi nandun yung mga port at base ng US. So kasi ang trabaho ko guys, from bahay until dun sa trabaho ko sa May Jebel Ali ay ano siya, 1 and 40 minutes ang layo. So parang Manila Laguna or Manila Batangas, ganun yung layo. So isasama ko kayo ngayon sa aking trabaho. Titingnan natin yung sitwasyon dun sa Dubai kasi everything is under control naman guys, kasi yung government dito sa UAE ginagawa nila yung lahat ng depensa para walang babaksak na mga drones, na mga missiles sa mga resident ng UAE. So grateful talaga ako, nandito ako sa bansa na merong ganong kalakas na air defense kasi sobrang dami guys. Ilalagay ko dito kung ilan ng mga missile, ilan ng drone ang ni-intercept ng UAE. So, yun lang guys. So, mamaya, punta tayo sa trabaho. Actually, 4 lang kami hindi napasok sa trabaho. Yung 3 accounts at ako. And then, yung manager tsaka yung ibang mga worker namin ay nagtatrabaho. Kasi nga kailangan, di ba, kami, nasa healthcare na line kami. So, isa kami sa mga dapat na bukas, hindi kami pwedeng magsara during ng times like this. So, mamaya na lang guys, update ko kayo ulit. So guys, time check 7:30. Nandito na ako sa may company namin at yung travel ko naman ay okay, smooth naman siya, tapos napakaluwag ng kalsada kasi nga walang school ngayon dahil nga naka-online class sila until March 6. So makikita nyo dito guys, ayan, may dala akong bag, damit yan for 2 days, yung mga ganon. Tapos nagdala rin ako ng mga toiletries ko kasi just in case na mayroong mangyari dito sa Dubai, at least meron akong gamit. So iwan ko lang yan dito sa may kotse. So guys, time check tayo. It's 1:47 PM. So tapos na yung duty namin for today. Kasi nga Ramadan dito sa may UAE. Yung sitwasyon ngayon dito sa amin okay naman. Hindi katulad nung sinabi nung supervisor ko, na yung manager ko, sinabi niya na nung isang araw nga meron silang naririnig na pagsabog dito sa may malapit. Pero ngayon wala naman kami naririnig. Ang naririnig lang namin ay mga helicopter na nagliliparan. Napapatingin na kami sa may taas kapag sa may bubungan kapag ganong may helicopter. So yun lang naman for today. Dito naman sa UAE guys, napakaswerte namin dito sa UAE kasi yung government ng UAE ay ginagawa yung lahat na makakaya nila para ma-intercept yung mga missile, yung mga drone. Ginagawa nila lahat para maging safe yung kanilang mga citizen. Kaya napakalaking pasasalamat na nandito ako sa bansa na malakas yung kanilang defense system. Kasi kung talaga guys hindi sa kung sa ibang bansa nangyari yun, yung mga nasa may hirap na bansa, gaya na lang ng Pilipinas, kahit kung mangyayari yon guys, hindi ko alam hindi ko
ma-attempt na makita na ang isang missile babaksak sa Pinas, tapos kung mahina yung defense system natin, hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin dun sa Pilipinas. Kasi sobrang dami ng missile tsaka drone ang nai-intercept dito. So kung yun pumupunta dun sa Pilipinas, my God, hindi ko lang alam kung kakayanin natin. Nagpe-pray na lang kami dito sa may UAE na sana matapos na yung nangyayari ngayon na gulo. I hope na yung gulo sa Turkey, yung gulo sa Israel, ng US, tsaka ng Iran, yung conflict nila, sana maayos nila, no? Kasi ang hirap talaga, guys. Sabi ng mga kaibigan ko na taga Dubai, tsaka yung pinsa ko taga Abu Dhabi, although hindi pa naman ako nakakarinig nung parang talagang bomba na sumasabog kasi kahit daw nasa taas sa may langit, rinig na rinig daw kasi siya talaga. So nakakatakot yun, di ba? Parang mas may stress ka pag ganun. So yun lang guys for today. Bukas i-update ko kayo. Siguro mag-update ako sa inyo hanggang Friday or every other day bago ko i-upload tong video na to. So yun lang for today. So guys, update lang tayo. Today is March 5, 2026. So nandito tayo ngayon ulit sa parking lot namin. Mag-i-start na naman ulit ang trabaho. So ilalagay ko dito, galing to sa sa isang website dito sa may UAE na kilalang group, group dito sa may UAE na nagpo-post, which is ang UAE Laborers. Kasi dito sa UAE guys, kailangan mag-ingat sa pagpo-post. Inaano kasi ng government, tinitingnan ng mga government kung sino yung mga nagpo-post ng hindi totoo, kasi ayaw nila na mag-cause ng panic dito sa may UAE. So ingat na ingat talaga kami sa pagpo-post ng kung ano-ano, kasi nga pag nag-post ka ng hindi tama, pwede kang magkaroon ng kaso dito sa UAE. So as of today, ang UAE defenses ay successfully na ito yung mga nila intercept. Ganito kadami guys. So from total of 941 na drones, 876 yung na-destroyed. Tapos 65 yung nag-fell sa UAE territory. Tapos doon naman sa mga cruise missiles, 8 yung detected, 8 yung destroyed. Sa ballistic missiles, total 189. 175 destroyed, fell into the C-13 and fell into the UAE territory isa. So biruin nyo guys, almost 1,000 na yung na pumapasok dito ng mga missiles, drones, pero na-intercept yun ng UAE. So super grateful talaga na nandito ako sa UAE. Super duper grateful. Same ng aming prayers ng buong mundo, I think, na sana matapos na tong conflict na to. So yun lang guys for today, at let's see kung ano pa ma-update ko sa inyo today. So guys, ang date niyan ay March 6, 2026. So kami ni Papa, nagpa-change oil kami. So ganito guys, normal pa rin yung buhay dito sa may UAE, lalong-lalo na sa may Al Ain, kasi nga sa amin dito hindi mo namin naririnig yung mga bomba, yung mga pagputok ng mga missile, yung pag-intercept nila. So kung makikita nyo dyan guys, ang ganda-ganda ng mga pailaw, kasi nga dito sa may UAE ay Ramadan. Sa buong Middle East, Ramadan siya. Kaya yung mga pasok namin is 7:30 AM to 1:30 PM lang. Bali, 6 hours duty during Ramadan. So guys, according dun sa may UAE Laborers na FB page, ayan na yung mga nai-intercept ng UAE government dun sa missiles at mga air drone. Kung makikita nyo dyan guys, so libo na missiles tsaka mga drones ang nai-intercept nila dito. Pero meron pa rin namang mga bumabaksak. Syempre, yung mga debris, yun yung nakakatakot guys eh. Na-intercept nila, tapos may bumabaksak na mga debris. So yung debris na yun yung nagkukos ng mga sunog.
Hi guys, good morning. So ngayon ay March 6 yata, 2026. Hindi ko na alam yung mga araw, no? 1 week after nung Israel-Iran-US conflict. So ngayon ay Saturday again. At situation ay ganun pa rin, under control pa rin naman. Okay pa rin naman kami mga OFW dito sa UAE. May mga missiles pa rin, pero nai-intercept naman ng government ng UAE. So ngayon ay magluluto tayo ng mga gulay tsaka ng kaldereta. At try ko rin magluto ng parata today. So naghihiwa na ako ng mga gulay. So ayan guys, ito ay ang sayote. Yan, gusto yan ng asawa ko, sayote. Tapos sabi daw niya, lagyan daw ng carrots. Tapos, at, ayan, meron tayong repolyo. Then, ito naman ay para dun sa ating kaldereta. Ito ay ang patatas. Meron din tayong carrots. Yan yung ating menu for today. Update tayo guys. Luto na yung ating gulay. Ayan. Ayan yung ating gulay. Luto na po siya. Ayan yung gulay. Tapos ayan, ang dami namin dates. Kasi ganito dito pag Ramadan, sa asawa ko ang dami nagbibigay. And then guys, nagluto na tayo ng ating ano ba yun? Kaldereta. Hindi ko pa alam kung ano niluluto. Piniprito ko lang yung carrots tsaka yung potato. Ayan. Dali. Ayan. Carrots and potato. Tapos igigisa na natin dyan yung bawang sibuyas at manok. So guys, update tayo ng ating kaldereta. Ayan. Ano ko lang yung tubig kasi para ano ko lang pinapalapot ko lang yung sabaw kasi ayan maraming sabaw. So lalagyan pa natin yan ng carrots tsaka patatas, naka-ready na, at meron ako dyang quail egg para mas masarap. Then lalagyan pa rin natin to ng cheese. So guys, ayan, meron nagbigay sa amin ng dates again. Gaya ng sinabi ko sa inyo, pag Ramadan dito, may mga nagbibigay ng mga dates. So, sa asawa ko, ang dami. So, meron ako nakita sa Facebook na video na lalagyan lang daw ng butter, tsaka ng flour. Imimix mo lang yun, tapos ilalagay mo sa top nito. May bagong recipe ka na ng dates. Alam nyo ba na maganda sa katawan tong dates? Nung umuwi nanay ko, ang dami niyang days na binili kasi nga maraming benefits na itong health benefits tong dates. Ilalagay ko na lang dyan sa gilid ko ano yun. Kaya mas maanong kumain ito. Kaso nga lang guys, sobrang tamis ng dates. Iba't iba pang uri yan. Meron nakalagay sa chocolate, meron pang nakalagay sa date syrup. So, sobrang tamis. Pero yung mga ganito, pwede na tong kainin ng as it is na ganito. Bigay ito sa amin nung madam, yung may-ari nung bahay. Binigay niya to sa amin. Excuse me. Dalawang ganito, dalawang tab. Nung pumunta siya dito, nung nagbayad kami, naningil siya. Dala-dala niya to. Inabot niya sa akin. Tapos meron pang fresh dates siyang dinala sa amin. Ayan. So, tinatagal ko lang yung buto. At gagawin natin yung napanood natin sa FB na which is lalagyan lang daw ng lalagyan ng flour and butter. Tapos ilalagay lang sa ibabaw. So, napanood ko yun sa vlogger na tagaluto dun sa may Saudi. Sa Kuwait. Sa kanya ko nakita. Lagi daw pinapaluto yun ng kanyang amo.
So, kung laging pinapaluto, which means, masarap yun, di ba? So, itatry ko muna dito sa isang tab. Kung masarap, then kapag nagustuhan namin mag-asawa, gagawin ko pa dito. Kasi dalawa yan eh. Dalawa yung binigay sa amin ni Madam. So, ito muna. Isa muna yung ating gagawin ngayon. So, guys, luto na yung ating caldereta. Maya-maya kakain na rin ako. Hindi ko na mahihintay si Papa kasi mamaya pa siya magti-3. So, ang gagawin naman natin ngayon, which is ang excited nga ako, yun sa dates. So, meron na ako dito na nakasalang, na ano ko lang yung apoy dapat mahina. Then, ilagay natin yung butter. Ano ko lang to guys, tansya-tansya ko lang to. Kasi yun yung nakita ko lang sa video. So, inaano ko lang, tinatansya-tansya lang natin. Ayan. Sabi, hayaan lang daw to na matunaw, itong butter. Then, ilalagay na natin yung flour. Then, pagkatapos ng flour, ilalagay naman natin yung dates. So, tunaw na yung ating butter. Ilagay na natin yung flour. Alam mo guys, tansya-tansya lang yan. Tapos, hayaan lang daw to na ma-coat. Ayan. Kaya dapat siguro non-stick ang gamitin mo. Siguro mga 1 to 2 minutes. Yun yung nakita ko doon sa video. So, ito yung hinamay nating dates. So, kanina diba sabi ko sa'yo dapat ilalagay sa ibabaw. Pero meron ako nakita pang isang video. Ano naman, hinalo-halo lang. Yan. Hinalo lang na gano'n. Pwede naman siya. Pasensya na. Napalakas. Parang i-coat nyo lang yung butter mixture flour dun sa dates. Pwede naman siyang gano'n. And that's it. Pag na-coat nyo na, okay na siya guys. Ilagay nyo na siya dun sa lagayan nyo. Mamaya titikman natin kung ano ba ang lasa ng ganito. Kung mas masarap ba siya. Kasi kung mas masarap yung ganito na lang yung lagi ka. Kasi natatamisan kasi ako guys. Pag kumakain kasi ako ng dates, mga ano lang ako. Mga hanggang 3 lang. Kasi sobrang tamis. So baka ito, pag mayroong butter at flour, mas iba yung lasa. So guys, ayan, nakain na ako. Nakalimutan ko mag-vlog. Ayan, yung ating nilutong caldereta. Kasi ito yung in-order namin kahapon. Kasi ito, hindi ko yan kinakain kasi si Papa lang ang nakain ng gulay. Kawawa naman yun. Nakain din ako paminsan-minsan. Tapos ito yung ating dates. So, pinapalamig ko lang. Titigman natin yan mamaya. Kain tayo. Habang nanonood tayo ng Al Jazeera. Balita dun sa conflict ng Iran, US, Israel. So, ayan guys, malamig na yung ating ginawa kanina na may dates. So, ita-try na natin siya kung anong lasa. So, ayan guys. Hindi nagpo-focus. Ayan. Tikman natin. Naging magaspang siya kasi gawa ng flour. Tapos nag-iba rin yung lasa niya kasi gawa ng butter. Pero masarap siya guys. Kakaiba. Kasi nga flour, butter, and dates. So, okay naman yung lasa niya. Masarap naman. Tingin ko magugustuhan din to ng asawa ko. So guys, ngayon naman ang ginagawa ko ay parata. So ayan, nire-rest ko lang yung dough ng 30 minutes. Titingnan natin. First time ko gumawa ng parata. Masarap yan guys. Yung parata, pwede mo siyang isaw-saw sa kaldereta, sa mga butter chicken. Pwede ka maglagay ng honey, cheese. So, let's see kung anong mangyayari sa aking parata.
So, ayan guys, nakasalang na yung una nating parata. Ewan ko lang kung kalasa siya nung parata na ginagawa ko, na binibili namin. Pero, let's see kung masarap to. Gagawa na ako ng sarili namin na parata. Kasi konti lang naman yung ingredients, flour, salt, and sugar lang. Tapos butter and oil. Guys, luto na yung ating parata. Mukhang perfect naman. Ang makakaano lang talaga nito si Papa kasi siya yung mahilig talaga sa parata. So, ipapatikim natin to sa kanya kung approve ba. Yan guys, kakagising lang ni Papa. Parata! Tikman mo. Kung masarap. Kung pwede na ba. Nagagawa na lang, di na tayo bibili. What do you think? Good? Sabi mo sa vlog. Gusto ko yung masarap. So guys, hindi pa tayo naliligo, di ba? So ako naman ang titikim. Tikman natin to. Isang piraso lang. Alam mo masarap to kapag yung meron kang butter chicken. Yan, may kaldereta, sabi ni Papa, isasaw-saw daw niya to sa kaldereta. So ayan. Katulad ng binibili namin parata. Pwede na akong gagawa nito, hindi na kami bibili. Ang sarap. Ang sarap ng pagkakagawa ko. So guys, ayan yung ating update ng 1 linggo na conflict dito sa may Middle East. So, magpapaalam na ako sa inyo. Mag-update na lang ako sa inyo by short videos kung kamusta na kami dito. As of now, ito yung mga missiles na intercept as per government. Ilalagay ko yan dito sa may gilid kung ilan na. Ang huli kong tingin parang mga nasa 1,000 plus na. So, yun lang guys. Salamat po sa inyo. Mag-pray po tayo na matapos na po itong gulo na to. Paalam!